Few days ago, shinare ko sa inyo yung unboxing ko nitong discovery set ng mga perfumes from Siage by Strokes. Binili ko to guys. This is a local brand and yung owner ng Strokes and also nitong Siage, iisa lang, si Sir Momoy Supe. And by the way, itong kilay ko, gawa sa Strokes na branch sa Greenbelt noong 2018 pa. And hindi pa siya nare-retouch. Medyo nagfe-fade na siya pero okay pa. So, I've been following yung TikTok account ni Sir Momoy and nag-aral siya kung paano gumawa talaga ng perfume bago niya ginawa itong mga perfumes na to. And sa dami ng drama na nangyayari sa perfume community dito sa Pilipinas because of the methanol issue, I understand na may mga trust issues na kayo and kaya ko to gustong i-share sa inyo because trusted itong brand na to. I trust Sir Momoy, I trust Strokes, I trust the brand. So, buksan na natin siya ulit. Ang ganda ng pagkakagawa ng packaging pa lang. So, I hope nakikita nyo guys kasi sobrang liwanag eh. Meron siyang parang naka-emboss na design dito sa box. Yung box pa lang ang ganda na. And pag open, nakalagay dito, Chapter 1, Trace. So talagang pinag-isipan yung pagkakagawa nitong perfume and mukhang maglalabas pa siya ng ibang mga bottles. Ito yung perfumes. This is Discovery Set. 3 ml lang yata. Let me double check. Yes, 3 ml lang each, which is okay. And eto, yung meron siya kasamang paper. Sa likod, merong notes ng mga perfumes and also, pwede mo siyang punitin, pwede mong sa kanya i-spray yung perfume to test. Pero hindi ko ginawa yon kasi gusto kong mabasa yung mga notes niya, guys. Each boxes has different colors and siguro yung mga bottles niya, ganun din yung magiging kulay. Hindi ko pa nakikita, guys. Ipapakita ko sa inyo yung itsura nitong maliit na bottle. Yung box pala niya, kung bumibili kayo ng mga Strokes na product, which I do, para siyang, parang same lang. And ito yung pinaka sample perfume. Ang ganda kasi sprayer type siya or spray type siya. Hindi siya yung dinadab or yung roll-on type. So unahin muna natin tong first bloom. First bloom. So dito pa lang sa container, hindi ko pa nai-spray, I could smell something sweet, creamy na floral. Sa initial spray, ang feminine agad ng dating niya sa akin. And amoy ko agad yung orange blossom. Para siyang Chloe na hinaluan ng nuclear alien goddess na mas citrus at juicy at mas sweetened ng honey. May soapiness din akong naaamoy sa kanya pero thick and almost syrupy siya. You've smelled it before, pero yung timpla niya kasi sa mga kaamoy niya na ma-orange blossom, pang daytime yung dating nun for me. Ito, for me, pang evening event siya kasi heavier yung timpla niya. Or kung gagamitin mo siya ng daytime, siguro mas maganda na ka-air condition ka. Maganda siyang pang special events kung gusto ninyo ng ganitong scent profile. Maganda din ito sa cooler weather, bare season, tag-ulan, or basta naka-aircon ka. Para sa akin, bagay siya mga 20s pataas. I could see a young executive wearing this. Sa dry down, mas magiging parang softer pa siya and magiging parang mix na siya ni YSL Libre at Lantardi, pero jasmine, amber, honey, gourmand type itong Siage na first bloom. Napipicture ko talaga sa kanya is maganda yung weather, maaraw, pero cooler season natin like mga December or January. So nagko-coffee ka sa labas pero naka-light na coat or jacket ka. Maganda itong ipangregalo sa mga fresh graduates na college students. Parang una nilang serious but still approachable kind of perfume. So ayan, itong First Bloom. Ang bango niya dito guys. So dito naman tayo guys sa petal ring. Gusto ko yung combination ng green notes at grapefruit sa top notes. Uplifting, nakaka-happy, nakakagising ng diwa yung amoy niya. Ang crisp, ang airy and slight powdery because of the bois de rose. This smells like a French perfume para sa akin. May dating siyang amoy Caudalie, Gutal Paris, or Roger and Gallet na perfumes. By the way, sa iba, you might find the initial citrus scent sharp. After 15 minutes, kakalma yung citrus na notes, mas magiging softer and powdery na siya because of rose, violet, and iris. Kahit na ang youthful ng dating nito, you could have your mga high school family members use this, pero because of the powdery and rose na notes,
20 pataas din, mas bagay sa kanya. I could see a man wearing this too. Definitely pang everyday siya, all year round. Para sa akin, bagay siya. Still there. Because of the coconut and peach, amoy beach resort siya sa akin. This reminds me of yung time na nagtatrabaho pa ako sa isang resort sa Palawan before. Ganito yung amoy ng island, yung air, yung rooms. May soapiness din akong naaamoy sa kanya pero amoy sunny day sa beach. Parang naririnig ko yung alon ng dagat habang inaamoy ko tong still there. Hindi siya amoy sunscreen. And kahit na may coconut siya, hindi siya amoy gata or yung parang coconut oil. Actually, after 5 to 10 minutes, ang linis na ng amoy niya na amoy safeguard na siya. Yung white na safeguard na may pagka-sweet because of the amber and woody ng konti. Yung timpla nito para siyang Byredo naman na perfume. Definitely good for everyday, bagay to sa high school pataas, and it has a masculine vibe and mas tatamis pa siya ng konti sa dry down. Last bottle is itong Quiet Stay. So yung first bloom, sabi dito, a love at its very beginning. Yung petal rain naman, an escape after the rain. Yung still there, sabi dito, what remains when everything else fades. And itong Quiet Stay, intimacy softened. So, etong Quiet Stay, initial spray to me, ang musky na ang clean niya. Amoy Byredo Blanche na amoy Dove na white na bar na soap. Ang linis. If you like Byredo Blanche, magugustuhan ninyo ito. Kaso I find the musk too strong on this one. It's clean pero same ni still there. It has a more masculine vibe. Parang kung babae ang gagamit, kailangan malakas ang personality, pero quiet siya na type ng person. I like this one too. Ang warm niya pero good for everyday. Maganda nga lang nasa air-conditioned room ka. Feeling ko mas gaganda pa to pag nasa malamig na weather na natin. Pang 20s pataas. Sa dry down, tatamis pa siya because of the amber na note. Halos lahat itong 4 na perfumes may amber sa dulo. I remember when I took the perfume making workshop sa France, they mentioned na many perfumes use vanilla kasi there's something about vanilla that makes perfumes likable. Psychologically, humans are often drawn to sweet, creamy, comfort smells. In this case, si Sir Moy, he used amber instead of vanilla. To me, very clever kasi overly used na si vanilla and sometimes associated na si vanilla sa mga cheap na perfumes. By using amber, sweet and soft pa rin siya pero hindi cheap smelling. Mabango tong 4 na perfumes. Sa mga perfume collectors, like me, malamang meron na kayong mga bottles na may hawig dito sa mga perfumes. Hindi lahat, but siguro mga 1 or 2. Pero guys, this is a local brand and mas affordable yung price niya. So dun sa mga nag-uumpisa pa lang mag-collect ng perfumes, magandang mag-umpisa dito. Maganda din yung pagkakatimpla, affordable yung price niya, ang ganda ng quality guys. Actually, kung hindi mo makikita yung tatak niya, and inaamoy mo lang yung perfume, let's say naka-cover siya, walang brand, iisipin mo mamahalin siyang klase ng perfume. It doesn't smell cheap to my nose. So ayan na guys, yung review ko nitong Chapter 1 Trace perfumes na nilabas ni Siaj by Strokes. Lahat sila gusto ko guys. Ang ganda ng quality ng pagkakatimpla nitong 4 na perfumes. Napanood ko sa TikTok ni Sir Moy na parang it took him 1.5 years yata to create these 4 perfumes. Alam mong pinag-isipan, pinagplanuhan, ang ganda, ang bango. I might end up buying full bottles of these 4 scents. So ayan na guys yung review ko dito sa 4 na perfumes. Alin dito yung sa tingin ninyo magugustuhan ninyo sa kanilang 4? Mag-comment nga kayo below. Thank you for watching and see you again on my next video. Bye!